Ano lang natin, baka mamaya yung 800 bumaba pa. Pag bumaba pa sa 800, naloko na. Medyo maaga-aga tayo nakalusong mga kabady. At tatambak na tayo. Mamaya ay pupunta tayo doon sa ating isang kliyente mga kabady, dito lang malapit sa amin. At ilalan prep na yung kanyang pagtataniman. Kung saan ay ang nakontak nating magta-tractor mga kabady si Boss Ruel. Mamaya mga 8 AM to 9 AM ay pupuntahan na natin doon para bukas ang dating ng kanyang seedlings mga buddy. Sakto kasi may deliver tayo sa Tarlac na ihabol pa. Kaya yun, ang tataniman muna ni sir ay yung maliit na area niya na kung saan ay ang in order niyang kalamansi ay 200 piraso. Possible daw pagka nagustuhan niya at nakita niya yung proseso at kung maganda, tataniman din niya mga kabady yung 1 hectare. Meron na daw kasi siyang binhi ng palay na kung saan ay yun ang itatanim nila doon sa 1 hektarya mga kabady. Sabi ka, aga-aga, sarap pawisan pag maaga. So yun, possible yun mga December or January ay pwede nang taniman ni sir yun, yung area niyang nasa 1 hektarya. So sana mataniman ni sir para marami siyang kalamansi. May git 1,000 yun pag nagkataon mga kabady. Dahil may git ano yun, alam ko may git 1 hektarya yung lupa niya, pero ang tataniman lang ay yung pang 1,000 puno lang. O, tapos yung plus 200 niya na nandito. So 1,200 ang puno niya. Yun daw yung naisip niyang i-invest mga kabady para bago siya mag-retire mga kabady ay meron na siyang kalamansian. Tagaktak ang pawis. Tayo naman pamiyamiya pagkayari natin doon sa kliyente natin ay tuloy tayo sa pag-grass cutter dito. Kahit makalahati lang natin, possible kung hindi tayo magka-aberya ngayon, baka hanggang bukas mga kabady tapos ko na tong grass cutting. Si RJ naman ay mag-spray ng pandamo sa may upo natin at may tataniman pa siyang 3 tudling na sitaw. Pag nayari niya yun ay lilinis niya na rin yung kabilang sitawan doon para matanan ng panibago. Kasi tayo dito puro sa damo tayo nakatoka. Tapos mga kabady, update ko muna kayo sa kalamansi natin. Ay, ito po ay kung tutuusin paobrahin ng pitasin ngayon, kaya lang nag-aantabay lang tayo dahil bumaba ang presyo. Nag 800 per bag na lang siya ngayon. So tingnan natin kung saan ang presyong aabutan natin. Pero ito kahit ngayon pwede nang pitasan to, kaya lang wag muna, may 1 linggo pa antabayaran natin yung iba. Ito mga ganito obra na to, size number 2 ang kanilang size, pero mas marami yung number 3 ang size, yung ganito. Yan, mas marami to. Ito mga ganito pampitas na to ito. Pero yung mga iba ito hindi pa, 3 ang size. Ito pampitas na. Ito yung hindi pampitas, ito. Tingnan nyo ang difference nila. O sa video kasi parang maliit lang siyang tignan, pero pagka sa actual na ay pwede nang pitasin talaga. Ito ay mga ganito.
Pwede na yan. 800 na lang daw ang presyo. Mababa na. Di bale, nag-aantabay pa tayo. Meron pa naman tayo mga 1 week to 10 days para mag-antabay. Pagka umangat yan, pitas na tayo. Kahit wala pang 1 week, basta umangat mag 1,000 ganon, pabibira na natin to. Kasi mga kabady, yung ganitong buwan, alam naman natin na pababa ang kalamansi talaga. Kaya kailangan ay matimingan natin. Maka-timing tayo dapat dito para kahit papano ay maganda-ganda ang presyo makuha natin. So tingnan natin kung saan tayo tatapat, kung makaka-timing nga ba tayo o hindi. Yan naman kasi kahit na maghintay pa yan ng 2 linggo or 3 linggo, pwede pa yan mga kabady. Ayos naman yun at lalaki pa yung bunga. Eh ang hinaan lang natin, baka mamaya yung 800 bumaba pa. Pag bumaba pa sa 800, naloko na. Pero hindi yan, tiwala lang mga kabady, tataas pa yan. Nalikot lang ang presyo talaga. Kakatanong lang natin doon sa buyer natin kung magkano ngayon. Mababa daw, 800. Kaya pag ganung presyo mga buddy, nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo ng papitas o hindi. Pero para sa akin, mag-aantabay muna ako. Total, medyo alanganin pa naman yung bunga ng kalamansi natin. Kaya meron pa tayong panahon para mag-antabay. Pero kung yan ay tukol na or yung talagang malapit ka ng mahinugan, no choice ka na, pabira mo na. Dadaanin mo na lang sa dami. So paano mga buddy, magtampak muna tayo. Mga buddy, na-tractor na may Boss Roel. Wala siya. Mahal yan eh. Mahal. Ayan, mga 50 kalahati. Natin yung puno malaki. Pwede na rin. Ganda sa ano nitong kahoy. Mangga. Labas ang lupa. Isang paraan pa mga kabady. Yung lupa dito, parang yung lupa sa farm to eh. Malabo. Yung mangga sir dito, 4 na puno. Ang nakapangit mga buddy, nakagitna siya. Nakagitna sa area, ayan o. Doon o. Gusto na sir, patanggal niya na. Titira na lang yung isa sa dulo. Ito, nakagitna sa area. Ayan mga buddy, na stable na. Roto na lang, roto. Pag hindi umulan ngayon maghapon, pwede nyo nang i-roto bukas siya. Dapat mga 3 days sana para malutong. Eh kaso nga, pinahabol namin mga kabady yung pag-alis ni sir. Ano na lang si sir 1 week na lang. 1 week na lang at babalik na siya ulit sa abroad. Kaya lang, 1 buwan lang siya doon. Then after ng 1 buwan, babalik siya ulit dito. Sana all 1 buwan lang. Dahil gusto daw makita ni sir, gusto niya masaksihan mga kabady yung pagtatanim at yung pagle-layout. Sabi ko sa kanya, i-chat niya na lang tayo pagka gusto niya paputol yung mangga niya. Pag-isipan muna daw niya. Siya pa rin naman ang masusunod dyan. Ano naman tayong chainsaw doon, matutulungan natin si sir magputol. Back to home base mga kabady. Pag-grass cutter tayo.
Birthday pala ni Kuya Jun ngayon. Happy birthday Kuya Jun. Kaya pala nag-aaya na dunduman ng hali sa kanila.